Bakit may mga lalaki na parang wala namang espesyal na ginagawa, pero palagi silang pinipili? Hindi sila pinakagwapo, hindi sila pinakamayaman, hindi sila laging nandoon. Pero may hatak sila, may something na hindi mo matutumbasan. At ikaw, baka ikaw yung tipo na laging nandoon, laging handang tumulong, laging sinisigurado na okay ang taong gusto mo. Pero pakiramdam mo, hindi ka pinipili. Masakit yan marinig, pero kailangan mong marinig ito ngayon. Napansin mo ba? May mga lalaki na kahit hindi sila nagpapaliwanag ng marami, respetado sila. May mga lalaki na kahit hindi sila laging nandoon, hinahangad sila. At may mga lalaki na kahit gaano ka-sweet, gaano ka-attentive, gaano ka-present, hindi sila nakikita ng ganon. At baka ikaw yung huli. Hindi kita sinisisi. Hindi ito problema ng effort mo. Hindi ito problema ng itsura mo. Ito ay problema ng ugali, ng gawi, ng kung paano ka nagkakaroon ng presensya. Kasi ang babae, hindi sila naa-attract sa dami ng ginagawa mo para sa kanila. Naa-attract sila sa kung sino ka. At yun ang pinaka-importante. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo ang 5 ugali ng lalaki na hindi kayang i-resist ng babae. Hindi ito mga trick. Hindi ito mga script na sasabihin mo. Hindi ito manipulation. Ito ay mga pattern ng behavior na nagpapatunay ng isang bagay. Na ikaw ay lalaking may kalidad. Babaguhin ang video na to kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. At kung paano ka nagpapakita sa harap ng mga tao. Handa ka na ba? Kung gusto mong mas maintindihan ang psychology ng tao, ang mga ugaling nagpapalakas at nagpapahina sa iyo, at ang mga uncomfortable truths na hindi mo maririnig sa iba. Welcome sa Dark Mind PH. Kung bago ka dito, subscribe ka lang. Marami ka pang matututunan dito. Maraming lalaki ang nagtatanong, bakit hindi ako pinipili? Bakit hindi ko kayang magpainit ng loob ng babae na gusto ko? Bakit parang kulang pa rin kahit lahat ay ginagawa ko? At ang sagot, hindi ito tungkol sa kung gaano kakasipag na mangligaw. Ang pinakamalaking maling paniniwala ng karamihan sa lalaki ay ito, na ang pag-akit ay tungkol sa pagbibigay. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng attention, pagbibigay ng compliment, pagbibigay ng gifts. Pero hindi yan ang talagang gumagana sa malalim na level ng attraction. Ang talagang gumagana ay ang presensya, ang kung sino ka bilang tao, ang kung paano mo kinakaharap ang buhay mo, ang mga ugali mo na kahit hindi mo intensyon, napapansin ng lahat ng tao sa paligid mo, at yun ang pag-aralan natin ngayon. Ito ang 5 ugali ng lalaking hindi kayang i-resist ng babae. Una, disiplina sa sarili. Yung unang ugali, pinaka-basic, pero pinaka-bihira. Disiplina sa sarili. Real talk lang. Ang disiplinang lalaki ay magnet. Hindi dahil sexy ang salitang disiplina, hindi dahil parang military ang dating, kundi dahil sa mundong puno ng tao na walang kontrol sa sarili. Yung lalaking may disiplina ay kaagad na namumukod tangi. Isipin mo ito. Nakita ng babae ang lalaking gumigising ng maaga kahit walang nagsasabi sa kanya. Nakita niya yung lalaking hindi nagpapalibang sa bagay na hindi mahalaga. Nakita niya yung lalaki na may routine, may structure, may direksyon, walang sinabi, walang pinagsabihan. Pero nakita niya ito. At sa isip niya, lalaking ito. Seryoso siya sa buhay niya. Doon sila na-attract. Bakit? Psychology ito. Ang disiplina ay nagpapakita ng isang bagay na hindi mo kailangang sabihin. Na kaya mong alagaan ang sarili mo. At kung kaya mong alagaan ang sarili mo, ang babae ay hindi maiwasang isipin. Kayang alagaan ng taong ito ang mas malalaking bagay. Ang payo ko sa'yo, huwag mong gawing show ang disiplina mo. Huwag mong ipagkalat. Huwag mong sabihin sa iba kung gaano ka ka-consistent sa gym, sa trabaho, sa routine. Hayaan mo lang itong makita nila. Ang tunay na disiplina ay tahimik, pero lahat ng tao ay nakakakita. Pangalawa, hindi reactive. Pangalawang ugali. Isa sa pinaka hindi napapansin ng marami. Hindi reactive. Makinig ka dito. May lalaki na kapag may problema, agad nag-react. Kapag naiinis, agad nag-e-explode. Kapag natalo sa argument, nagtatampo or nagagalit. Kapag may hindi maganda na nangyayari, agad nababago ang mood niya. At alam mo kung ano ang nakikita ng babae dyan? Lalaking hindi kaya ang pressure. Hindi ito insult, ito ay obserbasyon. Kasi sa psychology, yung emotional reaction ng isang tao ay nagpapakita ng kung gaano nila kayang kontrolin ang sarili nila. At ang babae, kahit hindi nila ito sinasabi ng hayaan, palagi nilang tinitingnan ito. Nag-aaway kayo. Nagalit siya sa'yo. Nagsasalita siya ng malakas. Yung isa ay agad nag-react. Nagalit din. Nagpaliwanag. Nagdepensa. Yung isa ay nanatiling kalmado. Nakinig. Hindi nagpabago ng mukha. Nagpatuloy. Sino sa dalawa ang mas na-attract ang babae? Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas kontrolado.
At ang lalaking hindi reactive, nagpapakita ng isang bagay na napakahalaga, na hindi siya madaling matinag. At yung lalaking hindi madaling matinag, ay lalaking pakiramdam mong ligtas kapag kasama mo. Iyon ang salitang hinahanap ng babae. Hindi palaging exciting, hindi palaging perfect, ligtas. Pangatlo, lalaking may direksyon. Ikatlong ugali. Isa sa pinaka-powerful na nakikita ng babae sa lalaki. May direksyon, hindi kayamanan, hindi title, hindi posisyon, kundi alam ng lalaki kung saan siya patungo. Malaki ang difference ng lalaking. Basta, titingnan ko lang kung ano mangyayari. At lalaking, may goal ako, may pinagtitiyagaan ako, may binubuild ako. Alam mo ang pakiramdam ng babae sa tabi ng lalaking may direksyon. Hindi siya kailangang gumabay. Hindi siya kailangang i-push. Hindi siya kailangang maging motivator niya araw-araw. Napaka-relaxing para sa kanya. Kasi alam mo kung ano ang nakakapagod, yung lalaking kailangan pang itulak. Yung lalaking ikaw pa ang mas may pangarap para sa kanya kaysa sa kanya mismo. Yung lalaking pag tinanong mo, Ano ang plano mo? walang malinaw na sagot. Hindi kailangan ng perfect blueprint. Hindi kailangan ng 5-year plan. Pero kailangan niyang may tinatahak na landas. May ginagawa ngayon para sa kinabukasan. Ang babae ay hindi naghahanap ng perfect. Naghahanap sila ng lalaking may layunin. At kapag nakita ng babae ang lalaking patuloy na gumagalaw pasulong, kahit mabagal, kahit hindi patiyak kung saan dulo, may gumagalaw sa loob niya. Kasi iyon ang uri ng lalaki na pakiramdam mo. Worthwhile sumama. Ang payo ko sa'yo, hanapin mo ang isang bagay na pinagtitiyagaan mo ngayon. Isang bagay na mas malapit ka sa goal mo bukas kaysa ngayon. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa iba. Kapag may direksyon ka, makikita nila iyon. Pang-apat, hindi mapagbida, pero may lalim. Pang-apat na ugali. Pinaka-misunderstood. Hindi mapagbida, pero may lalim. May lalaki na pag nakikita ang babae na gusto nila, agad nagpaparamdam. Ibinibigay lahat ng attention nila sa lahat ng oras. Lagi available. Lagi ready. Lagi nagpapakita ng gusto nila. Alam mo ang nangyayari. Agad nawala ang mystique. Agad naging predictable. Parang ordinary. Hindi masama maging attentive. Hindi mali magpakita ng interest. Kundi kapag ipinakita mo agad lahat, wala nang dahilan pang mag-discover ang kabilang tao. Isipin mo, yung lalaking hindi palaging nagsasalita, pero pag nagsalita, mahalaga ang sinasabi. Yung lalaking hindi palaging nandoon, pero pag nandoon, ramdam mo ang presensya niya. Yung lalaking hindi todo agad nagpaparamdam, pero pag engage, pakiramdam mo special ka. May tinatawag tayong psychological scarcity. Yung bagay na hindi palaging makukuha, laging mas pinahahalagahan. Hindi game, hindi trickery. Simpleng katotohanan, kapag palagi kang available, hindi ka na special, at ang lalaking may depth, na hindi binubuko lahat ng biglaan. Natural na gravity na mahirap i-ignore ng babae. Makinig ka, huwag maging palaasa, huwag ibigay lahat ng attention mo sa lahat ng oras. Hindi ibig sabihin maging manhid o cold. Ibig sabihin, mag-invest sa sarili mo, may buhay na buo at puno ng direksyon, at ang gustong maging parte. Kailangan kumita ng space. Kapag may lalim ang buhay mo, hindi mo na kailangang mag-effort maging interesting. Panglima, consistency. Ito na, ikalimang ugali. Pinaka-rare sa lahat. Konsistensya. Hindi excitement, hindi grand gestures, hindi magagandang salita na walang laman. Bakit powerful ito? Lahat nakakaranas ng excitement sa simula. Lahat lalaki napakagaling sa umpisa. Kaya ring ngumiti. Kaya ring mag-effort sa unang linggo. Pero pagkatapos ng ilang buwan, ilang lalaki ang nananatiling ganon. Ilang lalaki nagpapatuloy ng parehong effort kahit wala ng kilig na emo. Ilang lalaki nananatiling tapat sa salita niya kapag may nangyayaring hindi komportable. Napakabihirang lalaki. Kapag nakita ng babae ang lalaking ganito, lalaking hindi nagbabago depende sa mood. Lalaking nananatiling present sa magagandang at mahihirap na araw. Mahihirapan siyang huwag pahalagahan ang lalaking iyon. Bakit? Kasi lahat ng tao naghahanap ng isang bagay na hindi palaging sinasabi. Seguridad. Hindi lang financial. Emotional security. Yung pakiramdam na kapag nandyan ka talaga. Yung pakiramdam na hindi pababayaan sa oras ng pangamba. Yung pakiramdam na ang ugali mo kahapon, ngayon, bukas, pareho. Iyon ang pinakabihirang mahanap ngayon. Payo ko sa'yo, huwag mag-effort para magmukhang impressive sa simula. Mag-effort para maging consistent. Mas mahirap, mas matagal, mas disciplined. Pero kapag ikaw ang lalaking nananatiling consistent, habang lahat nag-fade, hindi mo na kailangan ipakita ang sarili mo. Ipinapakita ka na ng gawa mo. Okay, nabanggit natin, disiplina, emotional control, direksyon, depth, consistency.
Napansin mo ba? Lahat ng 5 ugaling ito, hindi tungkol sa babae. Lahat tungkol sa iyo, uncomfortable truth. Karamihan ng lalaki nagbabago para sa iba. Nagpapagwapo para mapansin. Nagbabago para ma-impress. Hindi gumagana yon. Bakit? Kasi kapag nakita ng babae na lahat ginagawa mo para sa kanya, nagiging pressure, nagiging burden. Parang naghahanap ka ng approval niya para maging okay ang sarili mo. Ang lalaking talagang nag-a-attract ng babae, hindi nagbabago para sa approval ng iba. Nagbabago siya para sa sarili niya. Nag-i-improve para sa sarili niya. At iyon nagbibigay ng natural gravity. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Real talk. Attraction ay hindi resulta ng paghahanap. Attraction ay resulta ng pagiging. Kapag lalaki kang may disiplina. Direksyon. Depth. At konsistensya. Hindi mo na kailangang mag-chase. Sila ang lalapit sa iyo, hindi kayabangan. Batas ng natural attraction. Ang lalaking may kalidad, nagfo-focus sa sarili. At ang mga taong may kalidad, natural mapupunta sa kanya. Kaya ang tanong ngayon, paano ko maakit yung taong gusto ko? Tanong na ngayon, sino ang nire-require ng buhay na gusto kong mabuhay na maging ako? Sagutin mo, simulan mong maging lalaking iyon. Hindi bukas, ngayon, magsimula sa simpleng bagay. Disiplina sa maliit na bagay. Kontrolin emosyon sa sitwasyon. Hanap ng direksyon na pwede simulan ngayon. Huminto sa pag-explain lahat sa lahat. Maging consistent sa kahit isang bagay na sinimulan. Isa-isa, dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Pagbabago ng ugali, hindi sa isang araw, nangyayari sa bawat tahimik na desisyon. Walang nanunood, walang palakpak. Kapag naging gawi iyon, lahat ng gusto mong ma-attract sa buhay, natural lalabas. Hindi lang babae, respeto, pagkakataon, koneksyon, tagumpay. Lahat sumusunod sa lalaking may kalidad. Bago ka umalis, gusto kitang tanungin, sa 5 ugali na binanggit, alin ang pinakakailangan mong palakasin ngayon? Disiplina, emotional control, direction, depth, konsistensya. I-comment mo sa baba. Hindi para sa akin, para sa sarili mo. Kapag isinulat mo sagot mo, mas malinaw kung saan mag-focus. Iyon ang unang hakbang. At kung hindi ka pa subscribe, ito na ang sign mo. Content dito hindi para sa lahat, para sa lalaking seryoso sa sarili. Kung ikaw iyon, nandito ang espasyo mo. Dito sa Dark Mind DPH, ang tunay na lakas ay tahimik, disiplinado, matatag,